Well, tayo po ay nagbo-broadcast again. Nagkaroon na ng desisyon ng impeachment court. At gaya ninyo, alam ko, nahehelo rin ako. Ano ibig sabihin ng desisyon na yan? Unahin po muna natin by saying kung ano talaga yung naging desisyon. Ang naging desisyon po matapos na naging impeachment court ang Senado ay unang-una, ibalik yung impeachment complaint sa Kamara de Representante para una, magkaroon ng sertifikasyon na hindi nalabag ang saligang batas sa pag-transmit ng pang-apat na impeachment complaint sa Senado. At pangalawa, pagdating ng 20th Congress, yung intensyon ng Kamara de Representante na ituloy ang prosecution ng impeachment complaint sa Senado sa ilalim ng 20th Congress. Ang tanong, pabor beto o hindi kay Inday Sara? Well, pabor at hindi pabor. Yan ang aking kasagutan. Ang nais ko sana mangyari, at kanina naman sinabi ko yan, ay mag-convince sila sa impeachment court, mag-move for dismissal gaya ng gustong mangyari ni Senator Bato at saka ni Senator Robin, dahil kapag na-dismiss na yan, dahil wala ng oras para litisin ng impeachment complaint na yan, hindi na po pwedeng ma-question sa Korte Suprema kasi yan ay desisyon na ng Senado sitting as an impeachment court. At sa salig ang batas, at nakasaad talaga doon na the Senate shall be the sole judge sa impeachment trial. No? So yun yung garantiya na hindi po pwedeng mabaliktad yung pagpapabasura ng ating Korte Suprema. Pero hindi yan po ang nangyari kasi hindi naman yan ang nangyari sa impeachment court hearing today. No? Ang nangyari po ay ipababalik lamang sa Kamara de Representante para sa sertifikasyon na hindi nalabag ang salig ang batas doon sa prohibition ng more than one impeachment complaint sa loob ng isang taon. At pangalawa, yung kagustuhan nga ng 20th Congress na bubuin na ng ibang mga kongresista na ituloy pa rin ang impeachment trial. Now, bakit ko sinasabi na ito ay win kay VP Sara? Well, win siya kasi may posibilidad na kapag nagbagong liderato ng Kamara de Representante at nabago ang ihip ng hangin at magkaroon ng desisyon ng Kamara na dahil wala naman talagang public support yung impeachment na yan, po pwede sila magdesisyon sa ilalim ng bagong speaker ng Kamara de Representante, either na, unang-una, wag nang pagbutuhan kung ito nga ay violative ng saligang batas, in which case, hindi talaga matutuloy ang trial sa Senado, o kaya naman, pangalawa, sa 20th Congress, kung magkakaroon ng bagong speaker at magkakaroon ng bagong ihip ng hangin, magsabi sila na hindi nila itutuloy ang impeachment trial. So kapag nangyari ito, syempre, hindi na malilitis si VP Sara, good as dismiss na yung impeachment complaint. Pero bakit ko sinasabi na hindi rin to win kay Inday Sara? Kasi hindi na-dismiss ang impeachment complaint. So ngayon, mag-aantay tayo. Ano ang magiging desisyon ng current Congress dun sa issue na nakabinbing ngayon sa Korte Suprema, at ang issue naman talagang yan ay dapat ma-desisyon ng Korte Suprema. Sa akin, mabuti na rin yung pagbalik ng issue sa Kamara de Representante kasi alam ng Korte Suprema na kinakailangan magbigay sila ng kasagutan. Ngayon kasi, hindi gumagalaw ang Korte Suprema either way kung tama yan o mali. Kasi alam naman natin, ayaw maghimasok hanggang mga ari ng Korte Suprema kasi ang mga nagdedesisyon dyan ay merong mandato galing sa taong bayan. Ganun po kasi yun eh. Ang tawag po dyan is judicial restraint na kapag ang usapan ay usapan ng mga mihalon ng bayad, hanggat maaari hindi makikialam ang Korte Suprema. Pero at the same time, bagamat may ganyang judicial restraint, may obligasyon din sila na kapag nalabag ang saligang batas, kinakailangan magbigay sila ng desisyon. No? Yan nga po yung sinasabi na certiorari powers ng Korte Suprema na ultimately, tanging Korte Suprema lamang ang makapagsasabi kung ang gawain ng kahit ang ahensya ng gobyerno ay labag or konforme sa saligang batas. Dahil ang trabaho ng Korte Suprema ay itaguyod yung supremacy ng ating saligang batas. Dahil ang trabaho ng Korte Suprema ay itaguyod yung supremacy ng ating saligang batas. Pero at the same time, siyempre, bilang supporter ni VP Sara, akala ko tutuldukan na yan. Kasi ang issue talaga, dapat bang makarry over yung impeachment complaint sa 19th Congress to the 20th Congress? Itong desisyon ng Korte ng Senado ngayon, hindi niya sinagot. It can go either way. Desisyon ng Kamara kung itutuloy nila sa 20th Congress or desisyon ng Senado. Ang problema dyan ay pag magdesisyon ang Kamara de Representante na dapat ituloy nila sa 20th, pwede bang mag-complain ang Vice President na panibagong impeachment complaint na naman yan? Kasi yung impeachment complaint
na hinain ng 19th Congress, hindi naman po pwedeng mabuhay yon sa 20th Congress. Kung titignan natin ang president ng Amerika, dahil yung trial ang pinag-uusapan na panibago. Pero kapag ang nangyari ngayon ay binigyan nila ng discretion na kung itutuloy nila o hindi sa 20th Congress. So nagkaroon na naman ng panibagong constitutional issue. Yan ba ay paglabag doon sa prohibition na multiple impeachment within 1 year? Kasi lumalabas under the 20th, paano naman nila mapapatuloy ang impeachment complaint na hinain ng 19th Congress? Bagamat ang logic ni Senator Cayetano at saka ni Senator Cheese kanina ay dahil nga bago na ang Kamara ng Representante, walang kaduda-duda, ay hindi continuing body. Kasi pagdating ng June 30, bago talaga ang komposisyon ng Kamara, no? So, hindi ko lang maintindihan kung paano nila masasabi na mapapatuloy ang prosecution ng isang impeachment complaint na inaprobohan ng 19th Congress. Kinakailangan siyempre, aktuhan na naman yan ng 20th Congress. At kapag inaktuhan niya ng 20th Congress, hindi ba yan ay prohibited second impeachment complaint? Kasi hindi naman ibig sabihin yun na palibasa sinabi nila na sige ituloy yan, na po pwedeng matuluyan. Bakit? Kasi kinakailangan aktuhan na naman ng Kongreso as a whole. At ang nagdidesisyon ay ang 20th Congress, ibang Kongreso na sa 19th Congress. So, yan ang aking conclusion, no? Hindi siya complete win, hindi rin naman complete loss kay BP Sara. Again, ulitin ko, win siya kasi meanwhile, hindi magtutuloy panandalian. At matutuloy lamang yan kung unang-una, magbibigay ng sertifikasyon ng Kamara na hindi labag sa Constitution itong Articles of Impeachment, maski siya ay pang-apat na impeachment na. At pangalawang isang implikasyon dyan, nagpapahiwatig talaga sa Korte Suprema na dapat sila magdesisyon. Kasi ang Senado mismo hindi sigurado kung talagang tama ba yung pag-file ng Articles of Impeachment bagamat siya ay pang-apat na impeachment complaint na, no? So, mensahe yan sa Korte Suprema. Ito pwedeng desisyon na ng Korte Suprema kasi nga ang issue, tama ba yung ginawa ng Kamara ng Representante? Kapareho ng ginawa naming issue nung ini-impeach si Chief Justice Davide na tama ba na yung second impeachment complaint within 1 year, yan ang magiging basehan ng impeachment trial. At ang sabi nga ng Korte Suprema doon, hindi po pwede yan. Kasi matapos ma-dismiss doon sa kaso ni Davide ng Committee on Justice yung impeachment complaint, sa loob lamang ng ilang buwan ay naghain na naman ng panibago na mayroon ng sapat na lagda. At ang sabi ng Korte Suprema, yan ay bid na for being a second impeachment complaint. Pero dahil meron pang ang pagkakataon ng Kamara ay magsabi na sinicertify namin na walang nalabag sa ating saligang batas sa paghahain ng impeachment complaint, bagamat ito'y nakabase na sa pang-apat na impeachment complaint. At pangalawa, dahil hinihingi nila yung malinaw na deklarasyon sa 20th Congress na handa sila magpatuloy sa paglilitis kay Inday Sara, may posibilidad na matigil nga. Pero walang kasagutan kung tuloy o hindi hanggang hindi unang-una magdesisyon ang 19th Congress na walang nalabag sa saligang batas sa paghain ng impeachment complaint base sa pang-apat na impeachment complaint. At pangalawa, kailangan pa na magsalita ang Kongreso na 20th Congress na nais nilang ituloy. No. Pero at the same time, hindi siya win. Kasi nga, tuloy pa rin. At siyempre, habang tuloy yan, alam naman natin kung ano mangyayari in the interim, no? Gagawa na naman ang budget ang Malacanang. Ano na naman, mabubusog na naman ang mga kongresista, lalong-lalo na ng 20th Congress dahil sila na ngayon na magtatakil budget for 20th Congress. Ayan na naman, gagamitin na naman ng ayuda para makuha yung sertifikasyon na hinihingi sa 20th Congress na gusto nilang ipagpatuloy pa rin ang impeachment complaint. Talo na naman ang taong bayan dahil gaya ng nangyari ngayon na ginamit ang ayuda para makuha ang boto, ang mga pirma para maihain ng impeachment complaint sa Senado, gagamitin na naman ang pondo ng 2026 budget para makuha na naman yung certification na nais na namang ituloy ng Kamara de Representante yung impeachment trial ni BP Sara. So by and large, bagamat hindi ito complete win, hindi complete loss kay BP Sara, talo na naman ang taong bayan.
Kasi binigyan na naman ng pagkakataon ng Senado na kumita ang mga congressman. Naging importante na nila yung issue kung magpapatuloy ang impeachment trial ni BP Sara. Pero at the same time, nagbigay din naman yan ng pagkakataon para sa mga supporters ni BP Sara na sitahin ang mga congressman against doon sa pagboto na dapat ituloy ang impeachment trial. Bakit? Kasi hindi naman na mai-ignore o hindi pwedeng baliwalain ng mga congressman yung resulta ng midterm election na sinuka nga ang mga kandidato ni Marcos Jr. At alam ng mga congressman ngayon kung gano'ng katinding magalit ang taong bayan. So, hindi rin sa complete loss kay BP Sara kasi nagkaroon ng pagkakataon ngayon ang Kongreso na ma-rectify ang kanilang pagkakamali na maghain ng walang basehan na impeachment complaint. Ang sinasabi ko lang, sigurado yan dahil mga pulboronik ang nakaupo ngayon sa Malacanang na gagamitin nila yung pera ng taong bayan para bilhin na naman yung konforme ng 20th Congress na nais nilang mapagpatuloy ang impeachment trial ni BP Sara. Well, kapag nangyari yan, baka yan na yung trigger na inaantay natin para magalit ang tuluyan ng taong bayan at maulit na ang kasaysayan ng 1986 at ang panahon ni Erap Estrada. Pero sayang lang, kasi ngayon pa lang meron ng pagtatangka na talagang itigil na itong proseso kung saan ginamit ang impeachment bilang isang sandata ng politiko kaysa bilang isang instrumento para mapanagot ang mga tiwaling tao sa gobyerno. Uulitin ko po kung confidential fund lang ang pinag-uusapan, nag-issue na po ng unqualified opinion ang COA na walang mali sa paggastos ng confidential fund ni Inday Sara Duterte. At uulitin ko rin po, kaya nga ang tawag dyan ay confidential fund, may mga gastos na hindi dapat isinasa publiko, lalong-lalo na dahil ito ay may kinalaman sa national defense. So ngayon, may dagok na pa rin kapag natuloy ang impeachment complaint kasi unang-una, mawawala yung saysay na meron tayong tinatawag na confidential fund at pangalawa, syempre, yung realidad na talaga namang ginagamit itong impeachment trial nito bilang instrumento para sirain ang BP Sara. Pero alam mo, ultimately, sa track record naman ni BP Sara, kahit anong gawin nila, siya pa rin ang pinagkakatiwalaan at pinaka-a-approve na opisyalis ng ating bayan. So, kampante naman ako na yung mga miyembro ng 20th Congress magigising sa katotohanan na wag na nilang ibenta ang kanilang mga boto. Diba? Kung hindi naman sila kumagat dyan, hindi na magtatangka bilhin. Ano mangyari sa ating bayan kung palaging ganyan na lang tayo? Siguro naman marirealize nila na yung pera na hindi nagastos sa tama noong 2025, mauulit muli sa 2026 at baka lalong mawala sila at hindi nila matapos sa kanilang termino. Pwede mangyari yan. Gaya ng 1986 kung saan nabuwag ang batasang pambansa at nagkaroon ng Freedom Constitution. Di lalo silang wala sa kagustuhan nilang magkaroon ng malaking tongpats, baka lalong mawala ang tongpats. Kaya ang advice ko sa ating mga incoming congressmen, bagamat marami dyan ay mga na-re-elect na, mag-isip-isip kayo, baka yung hindi pa nangyayari na mawala kayo lahat sa pwesto dahil sa hagupit ng galit ng taong bayan kapag pinagtuloy itong impeachment trial nito, baka magkaroon na ng katuparan. Pero I agree, hindi ko alam ba't gagawin ganyan ang desisyon. Hindi ko alam kung bakit hindi pa itinapos completely ang wala namang saysay na impeachment complaint na alam natin na politika lamang. Pero ganun pa man, may pagkakataon pa rin. At kaya nga po ngayon, importanteng iparating ang inyong mga boses. Iparinig ang inyong mga boses dahil ang ating mga kalaban, yung nagsanib puwersa na Dilawan, Loyalista at CPP-NPA, napakaingay. Akala naman nila, maniniwala tayo sa kanila. Siyempre, natutunan na natin na kinakailangan na sinasabi nila, hindi lang dapat tama talagang sinasabi nila, kung hindi nang gagaling din sa mga kapanipaniwalang mga personalidad. At sa ngayon, alam naman natin, wala na tayong tiwala dyan sa CPP-NPA, mga loyalista at mga Dilawan na nagsanib puwersa na. Well, anyway, ang intensyon lang naman po natin ay mapaintindi ko anong nangyari. At ang aking fearless prediction naman, pagkakataon na ng mga kongresista na ituwid ang kanilang pagkakamali.
At pagdating naman dito sa mga senador ngayon na paalis ng 19th Congress, hugas kamay ang naging epekto dyan. Hindi nila masasabi hindi pwedeng magreklamo si Inday Sara na ipinako siya sa krus. Pero at the same time, hindi rin naman nila masasabi na pinigilan nila ang pagpako sa krus kay Inday Sara. Talagang ang naging sumatotal, nais sila maging miron, imbis na sila ay gumawa ng kasaysayan para sa kabutihan. Well, yun lang po. Sana nakatulong nga po sa inyong intindihin ang mga nakakahelong pangyayari sa Senado ngayong araw. Pero yan naman po ang ating adhikain. Mapaintindi ang hindi madaling maintindihan sa larangan ng batas at sa ating saligang batas sa ordinaryong mamamayan. Dahil kayo po, mamamayang taong bayan, ang tunay na soberenya sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Nakikita niyo po, natutulog ang Mother Dragon. Tulog na po siya, kaya hindi siya nagkakay. Pero hanggat sa muli po, ito po yung spokes ng bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country I have, only country I love. God bless the Philippines. Bye!